Hello. Tamad maghawak eh. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ibalita sa inyo, ang nanay ko raw ay susurpresahin tayo. Ewan ko kaya kung kailan. Lagi na lang siyang magsusurpresa. Wala yata si Ate Emma. Nagbabalikan ng ating mga balikbayan. Sa isang linggo, si nakakamaring nandito na yun. At purihin ng Panginoon dahil muli natin silang makakapiling. At the same time, gawin din natin na mag-fellowship sa last Sunday dahil nga ang ating Pastor Eugene at ang kanyang pamilya ay babalik na sa States. Hindi natin alam kung kailan uli sila babalik dito. But samantalahin natin, next week, at the same time, ay meeting ng mga pastor. Pupunta sila rito. Meron din kami meeting sa hapon. Kaya next week ay wala tayong Vesper service. Yung activity natin sa hapon will start at 2 o'clock. Ilalaan na natin yan sa ating gawain. Kaya nakalibre si Pastor Anthony, hindi pa siya magsisita sa isang linggo. Sa February na, sa araw ng mga puso. Pag-usap, meron ba tayong araw ng mga puso? Pwede tayong magkaroon ng araw makapagsulisit. Local talaga. Local. Hindi matatag. So tayo po ay nasa Article 1 pa rin. Yung Article 1 ng Belgic Confession ay may 3 parts. At yung huling parte ay ngayon po natin tatalakayin. So, mahalaga na alam ko na marami sa inyo nakapag-aral na ng Belgic Confession at nadaanan na nating malimit. Pero for the rest ng ating buhay sa mundong ito, bilang isang reform, paulit-ulit natin taon-taon dadaanan Belgic, Canons of Dort, Heidelberg, Belgic, Canons of Dort, Heidelberg. Palaging iyan po ang routine natin every hapon o every afternoon ng ating service. At para talagang tumimo sa ating isipan yung mga tinatawag nating mga doktrina na mahalaga nating naintindihan. Ang kahalagahan lang ng confessions at nitong ating mga katekismo ay tumikimo sa isipan natin ang mga salita ng Diyos na nagbibigay daan upang madali nating makita o ma-discern ang mga turong iba. Agawa ng kung tayo merong kakayahan, katulad ng mga nag-aral o katulad ng mga pastor na mula sa salita ng Diyos ay nakikita natin yung mga pagkakamali o yung mga kamalian ng ating naririnig, hindi natin magagawa yun. Ang kinaganda lang ng meron tayong katekismo, bukod sa nag-aaral tayo nakikinig ng salita ng Diyos, meron tayong standard na safeguard. Yung sinabi ni Pastor, yung ba ay angkop sa sinasabi ng Belgic Confession? Kasi kung hindi yun angkop sa sinasabi ng Belgic Confession, hindi rin angkop yun sa salita ng Diyos. Kasi yung Belgic Confession, yung Heidelberg Catechism, Westminster Confession, lahat yan ay ginawa to safeguard the Scripture. Kaya makakasiguro tayo, bagamat iyon ay hindi mismo ang salita ng Diyos, bagamat iyon ay pinanukala ng tao, ang primary goal is to safeguard the Word of God from all heresy. At kapag sa pamamagitan ng confession, madali nating ma-identify ang error. Hindi po ba? Dahil ito'y naka-summarize na. Kasi kapag pinagbasihan mismo natin Word of God, mabuti kung palagi tayo may mga pag-aaral na ganito. Paano kung wala? Di ba? Even yung pinakabago, even yung pinakadati o mga teenager, sa pag-aaral nila ng Heidelberg, mas madali nilang maunawa at madidetect kung mayroong mga error sa teaching. So, Article 1, buksan po natin, page 69, again, sa inyong Southern Hymnals. We all believe in our hearts and confess with our mouths
that there is a single and simple spiritual being whom we call God, eternal, incomprehensible, invisible, unchangeable, infinite, almighty, completely wise, just, and good, and the overflowing source of all good. Sa Pilipinas, sinasabi natin ang bansang Pilipinas ay pinakamalaking Christian country sa buong, pwede sabihin natin buong Asia o buong Southeast Asia, at least, o buong Asia marahil. Sapagkat tayo lang talaga yung solid na Kristiyano rito. So pag sinabi natin isang Christian nation, ay ito yung mga nakakilala sa Diyos. Pero kahit sabihin natin, kung sabihin man natin ang Pilipinas ay 100%, halimbawa, na Christian nation, nakilala ang Diyos, nagsasabing kilala ng Diyos, pero sa tingin natin, wala pa sigurong 30% ang nakakilala sa tunay na Diyos o yung tinatawag nating the God of the Bible. Di ba? Kaya mahalaga ang pag-aaral at binigyang halaga kaagad ng Belgic Confession. Sa pasimula pa lamang ng confession na ito ay establish sa atin kung sino ang Diyos at kung ano yung kanyang nature. Marami ang magagaling mag-aral ng Bible, alam nila yung mga bagay na sinasabi at itinuturo ng mga doctrine ng Bible. Pero tunay nga ba nakilala nila ang Diyos? Kung ating pagmamasdan, palagi tayo nagrereklamo, maraming mga mananampalataya, Kristiyano raw sila, pero bakit ganyan ang mga pag-uugali? Parang hindi nila yung nakikita yung kanilang sarili. Kilala nila ang Diyos, pero bakit ganyan kagaspang yung kanilang pag-uugali? Bakit sa tingin niyo? Sinasabi ng Belgic Confession, by understanding God, you come to understand you. Mahalaga na makilala natin ang Diyos para maunawaan natin at makilala rin natin kung sino tayo. Naintindihan po natin? Mahalaga na makilala muna natin ang Diyos. Bakit natin pinag-aaral at kinikilala ang Diyos? Para makilala natin ang ating mga sarili. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay banal, kaya maunawaan natin bakit kailangan tayo maging banal. At the same time, ang Diyos ay banal, nakikita natin ngayon ang sarili natin na hindi tayo banal. Na tayo ay makasalanan, hindi po ba? Na hindi natin may ikukumpara ang ating sarili sa Diyos. At iyon ang purpose, yun ang goal, na kilalanin natin ang Diyos na mabuti. Upang makilala natin kung sino tayo at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Article 1 ay hinati natin sa 3 at ipinakilala sa atin by confessing with our mouths and with our hearts na there is one single and simple God. Yun yung tinalakay natin sa unang linggo. Na gusto kong maunawaan natin that there's only one God. Di ba? Ulitin ko lang kasi tayo matatapos na ngayon. Ulitin ko lang yung papiyang lang natin yung mga una. There is only one God. Huwag tayo magkakamali. Hindi natin wino-worship ang tatlong God. Okay? Naintindihan po ba natin? The true God, the one true God of the Bible is a triune God. The Father, Son, and the Holy Spirit. They are three distinct persons, but they are one. In essence, naintindihan natin? Sila lahat ay Diyos. Nag-iisang Diyos. Ang Ama, ang Anak,
at ng Banal na Espiritu. Mahirap unawain. That's why, ididuktong nila yung salitang simple. A single and a simple God. Kasi pag tinignan natin ang salitang simple, ay hindi nagsasabi kung kaya simple ay para makilala ng madali nating maintindihan. Kasi simple lang, hindi po ba? Hindi mahirap intindihin kasi simple lang. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagiging simple. Ang sinasabi lang ng simple, hindi natin pwedeng i-divide ang Diyos into parts. Ulitin ko ha. When we say simple, our God is single and simple God. We cannot divide God into parts. Hindi natin pwedeng gawing ang Diyos ay parang pizza na kapag sinabi nating Trinity, one-third God, Father, one-third Son, one-third Holy Spirit. Because God is a Spirit. Kaya nga, sa pagsisimula na sinasabi, there is only God and His Spirit, wala siyang body. Wala siyang soul. He is a Spirit. Kaya kapag hindi mo siya pwedeng hati-hatiin, hindi po ba? That's what we meant kapag sinabi nating He is a simple God. At dahil nga siya ay simple God, masasabi natin na lahat ng kanyang karakter ay isa. Okay? Hindi po pwedeng 100% just, pero 30% loving. Hindi po pwedeng 70% merciful and 20% na good. Hindi po pre yun. Kapag sinabi nating siya ay simple God, yung kanyang karakter ay parang isang buo din. Dahil yung God ay hindi mo pwedeng hatiin sa iba't ibang part o hatiin, i-divide sa kung ilan. Ganon din natin tinitingnan kung sino siya at yung kanyang attributes at yung kanyang karakter. Lahat sila'y isa. Kaya agad ang nakilala natin, ang Diyos na ating sinasamba, the Triune God, is 100% loving. At the same time, is 100% just, 100% merciful, 100% good. Hindi natin siya pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kaya ko lang binalikan para naintindihan natin mabuti kung sino yung Diyos na ating sinasamba. And then, the second week ay ating dinaanan yung incommunicable character o attributes ng Diyos. Ibig sabihin ng incommunicable, yung kanyang attributes na hindi na-share sa iba, na siya lang ang meron. Ha? If we speak of incommunicable attributes of God, sinasabi nating siya ay hindi siya nagbabago, unchangeable, di ba? Sinasabi natin na siya ay incomprehensible, sinasabi natin na siya ay eternal, He is not bound by time or space, siya ay infinite, and siya ay almighty. Pero ngayong ngayong hapon, pag-aaralan natin yung communicable attributes of God. Yun naman yung ating titingnan. So, yung incommunicable, yun yung mga attributes ng Diyos na siya lang ang meron. Kasi ang tao hindi pwedeng unchangeable, di ba? Ang tao hindi pwedeng eternal. Di ba? May limit tayo. So, Diyos lang ang may karakter noon. Pero yung hinati ito ng gumawa ni Guido de Brey sa pangatlo, ito yung communicable at traits or character or attributes of God. At ito naman ay nagsinasaad, sabi dito, that the one we call God is completely wise. Ang Diyos ay wise. Of course, kapag nakikipag-communicate siya sa atin, alam niya natin na maintindihan natin siya kasi meron din tayong wisdom, di ba? At the Lord is just. Kapag siya gumawa ng hatol, kasama tayo.
Di ba? Palaging konektado sa atin. The Lord is good. Kapag siya'y mabuti, konektado rin sa atin. Nararanasan natin yung kabutihan niya. At hindi lamang good, but overflowing source of all good. Tingnan natin yung una. God is perfectly wise. Ano ibig sabihin? Na ang Diyos alam lahat ang bagay. As a communicable attribute is qualitatively different. Wisdom is the skillful application of knowledge. It is taking a body of knowledge and using it appropriately in a certain situation. Kaya nga, di ba, kapag may mga problem solving, kapag may mga bagay tayong kinukumpuni sa ating bahay, pagawa mo dyan. Bakit? Kapag ganyan mga sitwasyon, yan ang tatawagin mo. Bakit? Magaling yan. Wise yan. Ang tawag natin doon, street smart, di ba? Wise. Ibig sabihin, kapag binigyan mo siya ng pagkakataon na gawin ng isang bagay, nagagawa niya. Ano man, practical way, nagagawa niya. Ganon natin naiintindihan ang wise. Kasi iyon ay nakasaad doon sa wisdom. Skillful. Kapag in-apply mo yung wisdom, ikaw ay wise. But hindi tayo perfectly wise. Ang Diyos ay perfectly wise. Sabi natin kanina, God is simple. Kung sinasabi natin God is simple at ang God ay hindi nahati sa mga parts, masasabi natin His attributes are also interrelated. So that when we speak of God's wisdom, we speak of eternal wisdom. Tama po ba? When we say God's wisdom, we say that the wisdom of God is incomprehensible. When we say God's wisdom, we will speak of infinite wisdom and almighty wisdom. Dahil nga, He is a simple God. Kaya siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Walang pwedeng pumantay sa kanyang mga naiintindihan at nalalaman. Ang pinakamaganda lang, bakit natin pwede siyang sampalatayanan? Dahil alam niya ang lahat ng bagay, alam niya ang makabubuti para sa atin. Kaya kung magdaraan man tayo sa mga bagay na hindi natin tinatanggap, sa mga bagay na sa tingin natin unfair sa atin, na hindi parang tinuturoan pa natin ng Diyos na itama nyo naman yung gagawin nyo sa akin, katulad kay Job, di ba? Di ba? Kay Job, sinabi sa kanya yon ng Lord, sabi ng Lord kay Job, nung parang tinuturoan niya Diyos, parang mali yata kayo ng pagtatama sa akin. At parang ako na yata lang na nakatanggap ng lahat ng kamalasan dito sa mundo. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, nasaan ka ba? Nung nilikha ko ang lahat ng bagay. Di ba? God is perfectly wise. Alam natin na siya ay, yung kanyang wisdom ay infinite. We see this wisdom, the wisdom of God in creation. Bakit ganoon lumikha ang Diyos? Nakita natin yung angle natin at yung layo natin sa araw. Sa buong solar system, meron tayong tahanan na nakakaranas tayo ng hindi mainit na mainit. May parte ng panahon na hindi tayo lamig na lamig. Tingnan nyo yung mga Pluto. Kung tayo nakatira sa Pluto, talo yung isno sa roon, sa mamamatay ka sa lamig doon, di ba? At kung ikaw naman nando sa Mercury, magsasawa ka sa gamot. Hindi. Magsasawa ka sa init, di ba? Sobra kasing lapit niyan sa araw. Pero, dahil ang Diyos, bago niya likhain ng lahat, nung nilikha niya tayo, nasa isip niya tayo, nilagay niya tayo sa isang tahanan na kung saan kaya niya tayong i-comfort. Kaya niya tayong pangalagaan. Dinisay niya na doon tayo ilagay sa earth na kung saan mararanasan natin yung kanyang kabutihan. Hindi po ba?
maintindihan natin kung gaano siya kagaling. Hindi aksidente ang lahat ng bagay. Nilagay tayo sa earth, dito sa, and He made the heavens and the earth, nilagay niya tayo dito para maging tahanan natin na kung saan ay gagawa sa atin ang Diyos. We also see His wisdom, hindi lamang sa creation, maging in our own creation. Noon tayo nilikha, Psalms 104:24. The earth is just the rightest. Psalms 139:13-18. Ang sinasabi dyan, we are fearfully and wonderfully made. Tingnan nyo nga ang inyong mga sarili. Hindi po ba? Kahit ganyan tayo, we are fearfully and wonderfully made. At ang mabigat, hindi pa tapos ang Diyos atin, di ba? Di ba sabi, para tayong pot. Doon sa kay Ezekiel, di ba? Ano ba? Ezekiel, kay Isaiah, na tayo like a pot doon sa potter's house na minomold ng Diyos. Minomold ng Diyos. Unti-unti. Ibig sabihin, tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang wangis, ginawa tayo ng Diyos na perpekto. At dahil nahulog tayo sa kasalanan, ibinabalik ulit tayo doon sa perfection na yun. At unti-unti tayong minobol papunta doon, di ba? So, napaka-talino, walang hanggan ang wisdom ng Diyos. Hindi tanong kung tayo mataba o payat, di ba? Nagkakamot ang ulo si Nato. May purpose ang pagiging mataba. Ayan. Hindi nyo naman kaya yung barbell, binabarbell ni Nato. Kaya nyo ba yun? Hindi nyo kaya yun. Hindi rin naman sinasabing, oy, payat ka. May purpose ang pagiging payat. Di ba? Kapag nagkaroon ng mga takbuhan, yung payat, hindi mo madadali, kasa-isa nakakalusot yun. May mga, sa tingin ko, kung ano yung meron tayo, pinagkaloob sa atin ng Diyos, it's always perfect. Kasi He knows everything. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga isang malaking kaisipan sa atin na sabihin ng iba, katulad na si Cyrus. Sino yun? Yun nga, yung si Pampenko. Di ba? Nakita mo, lalaki, naguhubad baro pa. Di ba? Hubad baro pa siya. Paano masasabihin wonderfully made? Itong taong ito, hindi niya kinikilala na yung pagkakagawa sa kanya ng Diyos ay isang cute na babae na magaling kumanta. Si Isis Sigera, cute din na babae na ngayon ayaw niya pakikialaman yung kanyang... So, usapin sa atin yung mga bagay na yon, di ba? Yung homosexual, katulad sinasabi ka ni Pastor Eugene, ngayon kasama na sa gender type yung homosexual. Di ba? Dati male lang and female, ngayon yung alanganin, kasama na rin. Gusto na rin nilang isama bilang gender type. Na ito hindi umakita lalaki ba yan o babae yan. Di ba? So, ito mga bagay na ito yung hindi sinasabi ng ating confession na ang Diyos na lumikha sa atin ay perfectly wise. Alam niya kung bakit nilikha kang ganyan at may layunin ng Diyos bakit ka nilikhang ganyan. Si Pastor J.I. nung nanalo sa gymnast, di ba? Nakita natin. Talaga palang kaya pala siya manalo sa gymnast. Nang nangyari tuloy, hindi na siya love ng kanyang mga parents kasi nadali na siya ng kanyang girlfriend. Yun din, si Chloe. Pero tingnan natin, di ba? Yung isang ganoon, wala naman gymnast na. Yun talaga ang perfect size niya para isang maging magaling na gymnast, di ba?
na magiging modelo ng lahat ng bagay. Kaya, we cannot judge. Kapag ginudge natin ang bawat isa sa atin, ginudge natin ang wisdom ng Diyos. Naintindihan ba natin? Kaya, wag na kayong magsasalita na hindi maganda. Wag na kayong magbibiro na maganda. Patawarin mo ako sa sinabi kong ikaw yung mataba. Patawarin mo ako. Kasi kailangan nagkakamali pala tayo, nagkakasala tayo. Tama, di ba? Nakita natin, di ba? Nagkakasala tayo. Kapag ginudge natin yung iba, nagkakasala tayo. Dahil parang tinitingnan natin, nagkamali yata ang Diyos sa paggawa dyan, di ba? O, hindi tama yon. Kaya, if we say that God is perfectly wise, alam natin, lahat na kanyang ginawa, may layunin siya, kaya siya ganyan. Okay? Ayan. Sa likod lang ng isipan. Ba't kaya ang agang hindi pinahirapan si Timeset 60 plus ng makalakad? Ba't ang aga-aga? Dapat mga 70 plus pa hindi makakalakad. Ang aga. Ano kaya ang layunin ng Diyos? Joke lang, Timers, para kayo magising. So, we also see the wisdom of God in the gospel. Di ba? Nakita natin sa 1 Corinthians 1:18 to 2:16, di ba? Ito na naman, taga Bakaw. In their own wisdom, the world of the Greeks with their intellectual prowess did not know God. And so they saw the gospel as foolishness, di ba? Di ba, sabi niya, sa mundo, ang wisdom ng Diyos is folly. Pero ang sabi ni Paul, ginamit ng Diyos ang gospel para hiyain yung mga wise ng mundong ito. Di ba? Sa tingin nila, folly, pero yun ang ginamit ng Diyos para hiyain ang mga matatalino. Nagsasabing sila'y matalino at china-challenge nila ang katalinohan ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, palagi sinasabi sa atin, we follow the wisdom of God and not the wisdom of the world. Tama po ba? Kaya mahalaga. So, pangalawa, saglit lang tayo at kami malakad pa. God is just. O sabi natin kanina, di ba? Ito rin yung incommunicable o communicable attributes of God. Nakaka-relate sa atin to dahil tayo ay just, kailangang i-exercise niya ang justice sa ating lahat. Fair and square. Okay? Di ba? Sa mundong ito, marami nagsasabi na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya, okay lang yan. Nagkasala ka, mahal ka naman ng Diyos. Yan ang panuntunan ng mundong ito, di ba? Pwedeng sinasabi ng Diyos dahil mahal ng Diyos yung mga makasalanan, hindi na yan paparusahan. Yung mga gumagawa ng mga katiwalayang bagay, hindi nila sa parusahan. Ang parusa na lang nila, mamatay sila. Nang hindi sila nahihirapan. Dahil mahal sila ng Diyos. Diba? Diba? Kahit anong kabuktutan mo, gagawin ng Diyos, ibababa na lang yung parusa dahil siya mahabagin. So, ang parusa ko na lang sa iyo, hindi na kita parusa, papatayin na lang kita, tatanggalin kita sa mundong to. At least, hindi ka mahihirapan. Ganun ko pinakikita yung aking pagmamahal sa lahat ng tao. Justice ba yun? Hindi. Kapag sinabi natin gano'n ng Diyos, sisira tayo doon sa sinabi natin, He is a simple God. Di ba? Kasi may mas pinapaboran siya kaysa doon sa ibang karakter niya. Di ba? Kapag naging ganoon, God is loving, pero He is not, yung loving niya, mas mataas kaysa pagiging just niya. Di ba? Di ba? Hindi siya simple God. Kasi nagkakaroon ng division yung kanyang traits and character. Sabi natin, hindi mo pwedeng katuwin. Kapara ring fruits yan the fruits of the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng isa-isahin. Isang basket yon. Tama po ba? Naintindihan natin? Kasi minsan ang kala natin, fruits of the Holy Spirit, tinatanong pa natin sa ring natin, ako ba may joy? Parang wala pa. Pero meron akong peace. O meron akong love. Meron akong
konting faith, meron akong konting self-control. Hindi po ganon yun. It's always one. Parang nasa isang basket siya. The fruit of the Holy Spirit, kaya nga fruit, di ba? Isa lang. Hindi fruits. Fruit. Kaya isa lang. Ganon din po yan. God is just. Justice is administering the law without discrimination. A judge views a defendant in terms of the law when he pronounced guilt or innocence. Tandaan natin, gustong-gusto natin ng justice kapag pabor sa atin. Tama po ba? Sino rito ang ayaw ng hustisya? We love justice. Tama ba yon? Gusto natin palaging fair. Kaya nga pag meron tayong nakitang unfair, nagrereklamo ka agad tayo eh. Gusto natin fair. Kaya nga lang, dapat nating maintindihan sa mundong ito at sa buong pagka-creation ng mundong ito, gusto natin justice, pero hindi tayo ang judge. Gusto ko lang maunawaan, there is only one judge na sinasabi ang Biblia at iyon ay ang Diyos. So, kapag tayo binigyan tayo ng kautusan. Bakit ba may kautusan? Kapag may kautusan, may basihan. Di ba? Kaya kapag merong yung righteousness nakabase sa law of God, gano'n yung in-exercise yung kanyang justice. Kaya kapag merong kautusan, oy, nagkamali ka. Bakit kontra ka sa sinasabi ng utos na ito? Nung binigay sa atin na you love God at hindi ka sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba ka sa pera. So, merong ka ng violation doon kaagad. At yung judge, dahil may violation pa, hindi ka paparusahan ayon doon. Kaya nga, sinasabi natin, tayong lahat ay pupunta sa impyerno. Mabuti na lamang ang justice ng Diyos ay sa Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Siya yung judge, siya yung justice ng Diyos nung siya'y dumating. Dahil sa Kanya, yung parusa na dapat sa atin, sa Kanya napunta. Di ba? Yun ang justice ng Diyos eh. Lahat ng mag-reject sa Kanya, punta ng impyerno. Lahat ng tumanggap sa Kanya, isisave ko. O, ginawad ng justice. Kaya nga kanina ang tanong ko, noong bang ginawad ng Diyos na noong tayo isnalba ng Diyos, in-exercise niya ba yung justice? Of course. Dahil kahit tayo pinatawad, kahit tayo inabsuelto, meron pa rin, gumana pa rin yung justice. Bakit? Kasi, namatay ang Panginoong Kristo. Di ba? Noong araw nga, lagi kong kinukwento to, meron nagsasabi na ang ating biyayang tinanggap ay libre. Do you agree? In technical sense, of course, libre sa atin. Pero sa justice ng Diyos, may nagbayad. So, hindi totaling libre. Di ba? Kasi pag tinignan nating libre ang ating kaligtasan at hindi natin tinignan na may nagbayad sa ating kaligtasan, magkokontra yun sa attribute ng Diyos na siya ay just. Di ba? Parang nangyari, iniligtas kita, okay na yan. Okay na yan. Di ba? Sa Diyos, hindi po pwede yun. May kasalanan ka, kailangan bayaran mo ang kasalanan mo. Mabuti na lamang sa biyaya ng Diyos, yung kasalanan natin, may nagbayad. Yun lang pagkakaiba. Kasi kung hindi, pareho tayo ng mga unbeliever. Sa impyerno lahat ng punta natin. Diba? Kaya dapat nating lubos na maintindihan yan. At pangatlo, God is good. O lagi nating naiintindihan yan. God is good all the time. Di ba? Namimiss ko na yung kantang yan eh. Pag yun eh, kinakanta ko eh, talaga namang, nung unang-una ko kinantayan talaga, naiiyak ako. Eh kasi naman talaga, maganda naman sinasabi ng salita ng Diyos. Pwede nga natin gawin niya kung wala naman tayong, hindi naman tayong, kasi tama naman sinasabi niya, God is good all the time.
Pero ang kulang laang, yung goodness ng Diyos ay dire-diretso. Nagbubunga pa ng napakaraming goodness. Ang tawag nga dyan, bonus eh. Yung goodness ng Diyos, bonus sa atin. Sabi ni Daniel Hyde, the goodness of God is His freely giving to us all that we need as He deals kindly with us. Dahil sa kanyang kabaitan sa atin, because ang Diyos ay mabait at mabuti, nararanasan natin yung kanyang goodness. Minsan, yung binatang mayaman, tinanong ang Panginoon, kayo'y mabuti, di ba? Ang sabi sa Panginoon, siya'y mabuti. Pero ang sabi ng Panginoon, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos. Di ba? Yun ang sabi niya. Ngayon, marami nagtatanong, Hindi ba naiintindihan itong lalaking mayaman na ito na si Jesus Christ ay Diyos? Hindi ba rin naman alam ni Jesus Christ na siya ay Diyos? Bakit parang kinocompuse niya yung tao? Dapat sinabi niya, pumayag na lang siya na ako yung mabuti. Pero binigyan ng emphasis ng Diyos na walang mabuti kung hindi ang Diyos lamang. Ang tao, walang kabutihan sa Kanya. Naintindihan natin? Ang Diyos lamang ang mabuti. At hindi lamang siya mabuti, but God is good from whom all goods comes from. Lahat ng kabutihan ay mula sa Diyos. At hindi lamang yon, lahat ng ibang mabuti, lahat ng kabutihan natin tinatanggap, ang source noon ay ang kabutihan ng Diyos. So, sa ating pagtatapos, what is the benefit of all this as we learn Article 1? Ano ba ang naging benefit nito sa atin? To know what God is like is to come to know Him. Napakaganda na in-establish ka agad ng Belgian Confession kung sino ang ating Diyos. At in-establish na kailangan nating makilala ang Diyos. Bago natin aralin ang lahat ng bagay, bago pa natin makilala ang ating mga sarili, kailangan makilala muna natin ang Diyos. Sapagkat iyon ang pinakamahalaga. Sabi nga, theology is taught by God, teaches of God, and leads to God. Ulitin ko. Theology is taught by God, it is teaches of God, and leads to God. Ang pag-aaral tungkol sa Diyos ay magdadala sa atin sa Diyos. Sapagkat ipinakikilala ng Diyos sa atin ang Kanyang sarili. Itinuturo ng Diyos sa atin kung sino siya. Bakit? Sapagkat iyon ang magdadala sa atin sa Kanya. Kaya theology matters. Tama po ba? Marami nagkiklaim na sila ay pupunta sa langit, pero wala naman silang interes na kilalanin ng Diyos. Tama po ba yun? Wala silang interes na kilalanin ng Diyos. Pero sinasabi ko rin sa inyo, hindi po sinasabi natin kilala natin ng Diyos, kilala na natin nga. Doon naman sa mga nagsasabing, pinag-aaralan namin palagi yan, kilala ko na yan. Tandaan natin, hindi rin yun ang basihan. Hindi po ba? Although plus factor yun, nakilala mo ang Diyos, kailangan mag-lead sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Dapat doon papunta kasi binibigyan ka na ng Diyos ng daan para lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapakilala niya. Kaya nga, palagi kong prayer, yung pagtuturo, napakahalaga. Kasi every time na nagtuturo ka, nadadagdagan ng ating pagkakilala sa Diyos.
tumataas ang pananampalataya natin sa Diyos. Di ba, ang means of grace, una ay preaching of the word. At yung tinatawag nating administration of the sacrament, at saka yung church discipline, lahat yun naglilid sa atin sa Diyos. Sapagkat yun ay pagpapakita na nakikilala natin ang Diyos. Nagpapataas yun ng ating pananampalataya. Kaya dapat natin pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, si Pastor Eugene, yan, kasi kasama ko siya last Thursday, nung nag-meet kami ng tropa ng ARCP. Si Pastor Eugene pala nagtatrabaho. Kaya yun, mamamadali ng muwi kasi magsisimula na siya maghanda. Magagawa pa siya report kasi pagdating ng parang 8 ay mag-aaral, magtatrabaho na siya online, magre-report siya. Ang hirap kasi nandito siya sa Pilipinas, hindi akma, matutulog siya. Kaya tuloy, ayaw na kumapal talaga ng buko ni Pastor Eugene. Gawa nga nang nahihirapan siya, lagi siyang puyat. Kaya sabi niya, ang hirap. Pero once na pinag-uusapan ang salita ng Diyos, yung desire niya na magamit siya to share the Word of God, to teach yung Word of God, ay nagiging malaking hamon sa kanya. Sabi niya, salamat na lamang at binigyan ako ng Diyos ng mga nakapaligid sa akin at magtuturo sa akin. Kasi yun nag-lead sa kanya para tunay na sampalatayanan niya ang Panginoon. Natutuwa ako sa kwento ni Deacon Nato sa ating kapon. Si Kids pala ngayon ay meron ding yung pinasusunod, yung sinusunod na panonood ng movie, marathon. Meron pa ng video marathon to, Dust to Glory. Dust to Glory na kanya ngayong video marathon, di ba? Napakalaga rin, di ba? O doon sa mga hindi nakakatay ng Sunday School, o napapanood nyo naman ang Dust to Glory sa YouTube. Pwede nyo panurin para kayo nanonood ng telenovela. Araw-araw isa. 24 minutes, uupo ka, panunurin mo, Dust to Glory. Number 1, number 2, number 3, nakasulat doon. So dyan, Old Testament and New Testament. Bigyan nyo lang ng hindi ko sinasabing baka sangkala natin, ganoon na lang, hindi na tayo babasa ng salita dahil hindi na mag-aaral. Pero, kesa naman na ubusin natin ng oras nating manood ng telenovela, manood ng Netflix series, Korean movie series, pupuya tayo, na lang i-marathon mo. Ang dami mong matututunan. Sa akin, ang unang wisdom ay makilala natin ang Diyos. Kaya yun ang ginagawa niya Pinakikilala sa atin ang Diyos ay banal, at pinakikita sa atin kung ano ang ginawa at ginagawa ng Diyos sa ating kaligtasan. And that's it. Di ba? Lahat ngayon ng mga bagay na ipupukaw sa ating puso, sa ating intellect, para makaroon tayo ng kaisipan na, nga no. And then, nagkakaroon ka ng desire na makilala talaga ang Diyos. Sabi ko sa inyo, noong araw kami, bagamat nag-aaral sa Bible School, hindi ko kilala ang Diyos. Kasi nga, noong ako'y nasa Bible School, wala akong ginawa, di magpakain ng pizza. Lagi ko nililibre, professor ko. Yun ang aking mismong interview para sa pagpapastor. Yung lahat ng kasabay ko, baksak. Pagpasok ko, kasabay, 3 pizza. Kain na ng mga obispo. Pasado. Di ba? Yun lang naman style Kaya noong ako yung naging reform, ang tanong sa akin ni Bishop Cesar Pamulaya, paano ka ba naging reform? Paano mo na? Noong araw pakain ka lang ng pakain. Kaya ako pumapasa, pakain ng pakain. Di ba? Yun lang naman Doon nga nung itong huli, nasa ATS kami. Wala ako kakong sasabit na thesis o Pwede bang bibili na lang ako TV? Wala tayong TV, bibili ko na lang yan. Sige, parang may credit ka, may TV ka. Pero, ganoon po pero, kaya nga tanong, kailan ka ba naging reform?
Kailan ka ba nagkaroon ng ba't ganyan, naging convicted ka dyan sa ganyang faith? Paano, bakit ganyan katindi yung pagkanais mo na may masabi yung katotohanan, yung doctrine of grace? Kasi, dahil lang sa confession, na sinabi ko, Westminster Confession, unang-una, na aking binasa. And then, tinry kong turo. Pagdating ko ng Bacau, nakakausap ko si Pastor Anthony. Ano ba? Ako natuturo dyan ng Heidelberg. Heidelberg naman pala siya tuwing umaga. So, binasa mo rin ng Heidelberg. And then, from doon lang, paulit-ulit na binasa mo yung mga confession na yun. Nakilala ko ang Diyos. Kaya nga po, pwede ko rin sabihin na parang noon lang pandemic ako na born again. Parang hindi ako nahihiyang sabihin, di ba? Kasi parang doon na naging malinaw sa akin talaga yung doctrine of grace Pero pwede kong sabihin, wala namang huli, wala namang una, hindi ako nahihiyang sabihin. Kahit sabihin ko, kanina lang na nag-preach si pastor sa ako na born again, hindi ako mahihiya. Because yun ang totoo. Nung nakita ko yung tunay na sinasabi ng gospel, at nagkaroon ka ng desire to follow Jesus, that's it. Yun ang born again experience. Yung unti-unti, lumalayo ka doon sa mga bagay na dati mong ginagawa at nagkakaroon ka ng pagnanasang sumunod sa Panginoon. Yun ang kaya nga, sana naman sa aking patotoong ito, hindi ako nag-personal testimony pero sa isang linggo, nawa ay samantalahin natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mahalaga. Sapagkat ang sinasabi dito, kung tayo nabibigatan, marami sasabi sa inyo, hindi ko na kailangan ng Diyos, ang aking problema, sarili ko. Kilala ko ang sarili ko? No. Wala nakakakilala sa ating sarili. Unless that you know who God is and who is the God who created you, hindi mo makikilala sarili mo. And that's the truth. Kaya nga, naway pinagpala tayo ng Article 1 ng of nature of God. At sa Article 2, next month, ay marinig naman natin of knowledge of God. At yan ay ihatid sa atin ng Elder Pastor Anthony Bawar. Tayo manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan sa aming lahat. Tunay nga po, Panginoon, na ang iglesyang ito ay patuloy mong sinusustain, patuloy mong inaagampayanan, patuloy mong tinuturuan, at isa lamang ang tunay na naunawaan namin na ginagawa mo ang lahat to lead us to you. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan yan. Dalangin ko po ng aking puso na ang iglesyang ito, Panginoon, ay patuloy na magnasa na matutunan iyong mga salita. Patuloy na isik kayo sa lahat ng katotohanan ng inihahayag dito sa pulpiting ito linggo-linggo, Panginoon. Tunay nga na maging kalakasan nila ang mga bagay ng katotohanan na narinig nila mula sa inyo. At naging gabay ito, Panginoon, upang lalo po silang makaroon ng pagnanasang sumunod sa inyo. Salamat po sa unang artikulo ng Belgic Confession at we looking forward, Panginoon, sa mga susunod na artikulo na kami lubos na matuto at patuloy ka po naming makilala higit pa sa pagkakilala po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming tagapagligtas at aming Panginoon. Ang aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen.